Good morning po, Yusek. Yusek, dahil nga po sa mga school violence, Dumanhog Mayor Gica wants to implement a total cell phone ban in schools. And although LGUs have the authority to implement policies within their respective jurisdictions, how do you view this policy po? Sino po ulit siya? Sino nagpapa-implement? Cebu Dumanhog Mayor Gica po. Okay. Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan, ang namumuno sa mga eskwelahan. At ang ating nabasa yata ay isusole after the school year, after the school year ends, no? Tama ba? Bago magtapos, o before the school year ends, or after. After, right? So, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay, kung makatwiran ba siya o reasonable. Pero ma'am, would Malacanang consider supporting a nationwide cell phone ban in schools? And ano po yung nakita niyong benefits to students and teachers? Actually, humingi po tayo ng opinion kay Secretary Sonny Angara. Sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ang cellphones during classes. So, ibinabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So, but pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Tina Maralit, The Manila Times. Ma'am, related din po sa question ni Clay. DILG Secretary Remulla proposed the amendments to our gun laws dahil nga po sa mga nangyayaring school violence. Is the palace inclined to support this? Depende po, ano po yung magiging proposal, kung ito naman po ay makakabuti talaga para sa lalong proteksyon at seguridad ng ating mga kababayan. Hindi po naman talaga kailangan sobrang yung binibigay na leeway para ikaw ay magkaroon ng armas, lalong-lalo na kung hindi ka naman responsable.